Morning po sa inyong lahat. Bago po ako ma-assign dito sa Quiapo, ako po ay 8 taon na na-assign sa San Felipe Neri sa Mandaluyong. At alam ho ninyo, for 8 years, tuwing ako ay maiimbitahan sa ibang lugar, at pag sinabi kong, sasabihin na, "Fathers, taga saan ka?" Sabi ko, sa Mandaluyong. Alam mo ninyo, mukhang ito ang biruan na ang kasunod niyan ay sa loob o sa labas. Pag sinabing Mandaluyong, tuloy sa loob o sa labas. Pero siguro yung mga bata-bata hindi na nila alam yan, no? Tayong mga nakatatanda, pag sinabing sa loob o labas kasi ang mental hospital ay nasa Mandaluyong. Kaya pag sinabi nilang sa loob o sa labas, no, yan ang biruan nila. Kaya minsan pinapatulang ko yung biro, sabi ko, syempre sa labas. Pero kapag naiinip ako, pumapasok din ako sa loob. At parang wala namang pinagkaiba yung mga tao. Minsan mas masarap pang kausap yung nasa loob. No? Sa totoo lang. Kasi pag sinabi natin sa loob, sa mental hospital, ang nasa isip natin, ito yung mga kapatid natin na nasiraan ng bait. Mga baliw, ika nga. Pero minsan nakakapagtaka. Ito'y nakapag-aral naman. Ito naman ay taong disente. Ito ay may trabaho. Ito ay nasa labas. Pero parang nasiraan ng bait. Parang kung kumilos, wala sa tamang pag-iisip. Sino ngayon ang dapat nasa loob at nasa labas? Ang ating pong pinagdiriwang na santo ngayon ay si San Sebastian, isang martir. Kadalasan, yan ang tingin sa mga taong pinipili pa ring magmahal sa kabila ng mga hirap at sakit na dinaranas. Ito ang tingin nila sa mga taong pinipili pa ring tumulong kahit kung minsan niloloko na. Ito ang tingin nila sa mga taong pinipili pa rin gumawa ng mabuti at tama kahit kung minsan sinisiraan na. Baliw. Siraulo yan. Wala na sa tamang pag-iisip yan. At alam mo ninyo, hindi malayo yan sa naranasan ng ating Panginoon. Sa ating ebanghelyo, kahit ang mga taong malapit sa Kanya, yun din kung minsan na naiisip, nasisiraan na ito ng bait. Bakit siya ay nakikisama sa mga taong makasalanan? Bakit siya ay sumasama sa mga taong itinatakwil ng lipunan? Bakit siya ay hindi nag-aayuno katulad ng ibang tao? Wala sa tamang pag-iisip. Pero lagi nating tatandaan, nang dumating ang Panginoon sa mundong ito, marami siyang binago sa maling pag-iisip, sa maling ginagawa, sa maling ugali ng tao. At yan ang mapapala mo kapag bumangga ka, kapag kumontra ka sa mas marami pero mali. Kaya nga, katulad ni San Sebastian ng mga martir, huwag tayong mahiya kapag pinipili pa rin natin gumawa ng tama. Huwag kang matakot at madamot kapag tinatawag ka ng Panginoon na magsabi ng totoo, na maging mabuting halimbawa, na kumontra sa masama. May kalalagyan, hindi dito sa mundo, hindi sa loob, dito sa mundo, pero sa loob ng kaharian ng Pong Jesus Nazareno. Kaya sa pagpapatuloy ng ating misa, mga kapatid, araw-araw, ito ang ating hilingin sa Panginoon, na sana lagi niyang liwanagan ang ating isipan, nang makapag-isip pa rin tayo ng mabuti at tama. Na sana lagi niyang basbasan, gabayan ang lahat ng gagawin ng ating mga kamay at pupuntahan ng ating mga paa.
at lagi niyang linisin ang ating kalooban upang tayo man ay magmukhang masama at sira sa ibang tao. Araw-araw, mas piliin natin ang wag masiraan ng bait dahil gumagawa tayo ng mabuti at tama sa ating kapwa. Huwag kang mag-alala. Alam ng Diyos kung sino ang nasa tama at mabuting pag-iisip. Amen.